now a linkage between Malacanang and Hontiveros. Ito, pakinggan natin si Ginang Maharlika. At mayroon isang testigo na siya mismo pag-interview ng isang testigo ni Hontiveros na may ugnayan dyan sa First Lady. Di umano. Ito po, pakinggan muna natin si Ginang Maharlika. Laban kay Pastor Quiboloy, yung mga dating member ng kanyang congregation. Nakarating sa akin yan eh. I will ask that person kung pwede kong i-detalye kasi kinausap ng kampo ni Lisa Smugs. Ito alala ko lang habang I'm trying to be back on the air. Pumasok sa isipan ko yung chika bumbum sa akin na ito ay Lisa Smugs motivated, di ba? Not hindi lang politically motivated. Lisa Ahas and Kuting Jr. motivated para ikaw, okay, ganituhin Pastor Quiboloy. Okay? Nakatarating nga sa akin na kinausap kasabwat dyan pati si may taning ang buhay. Nakasabwat ni Lisa Smugs. Kasabwat sila na may kinukumbinsi silang babae. Okay? Isang babae na dating nagtatrabaho kay Pastor Quiboloy para magtestigo laban sa kanya. Solid Maharlika, nako, thank you. So, isa yan sa mga na-inform sa akin. Sabi lang nung informant, sabi niya, Ms. Maharlika, wag mo munang expose siya noon. Siyempre, sa dami na information na nakarating sa akin, set aside ko lang kasi sabi ng informer, wag mo muna i-chika yan kasi baka masusog kung sino. Kaya ngayon lang ang pwede kong sabihin na talagang si Liza Ahas motivated ang ginagawa kay Pastor Quiboloy, ginagawa sa akin, ginagawa sa lahat. Kasi mga kababayan, gusto nilang masolo, okay, ang naratibo na si Kuting ang Ahas administration ay bukod tanging magagaling at ang ganda-ganda ng Pilipinas. Kaya gusto nila tayong i-shutdown, patahimikin. Ako ang isa sa biktima na sinutdown ang dalawang Facebook account at ako ang isa sa mga biktima na may mga proxy cases na mga ginagamit si Lisa Ahasmag sa mga taong kanyang mga pinakikinabangan na dumidila sa kanyang kipay para makinabang sa kaban ng bayan. Demonyo po ang kalaban ng Pilipino. Mga kababayan, nililink nito di umano ni Maharlika itong investigasyon ng both houses, specifically itong kay Hontiveros, kay First Lady Lisa Araneta. At sinasabi ni Maharlika na ang may pakulo daw dito yung prinsesa sa Malacanang. At ito, mayroong isang nagsasalita na testigo na siya mismo ay personally a witness dito sa isang babae na nagkwento na yung kanyang pamasahe ay binayaran daw di umano ni Lisa Marcos. Ito po. Yes po, loud and clear. Meron po kayong vlog recently na nagdidetali po dito sa isa sa mga witness ni Senator Riz Hontiveros sa hearing laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Sino pong witness na yun, ma'am? Ang yung pong nakadaupang palad? Ayun pong isang witness po na na-meet ko po, na through sa kanyang brother, na nagpakilala po sila na yung kapatid niya na yung lalaki is a former driver daw ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Tapos po, ang nangyari kasi is actually medyo po akong nakumbinsi kasi ang pagkakasabi po sa akin is the whole family daw is a former member of Pastor Quiboloy sa Kingdom po, and then umalis daw sila. It is because na hinaras daw sila, which I confirm na hindi naman po totoo. Then lately nung nagkaroon na po ako ng doubt na nagulat ako na itong si Arlene Camino is nasa Manila na pumunta sa akin kasama ko yung kanyang brother and the wife
na sinabi nila sa akin na it was Lisa Marcos na nagpatawag sa kanila. They went to the office of the First Lady. Actually, talagang doon ko pa nga nalaman sa kanila na ang office of the First Lady is ang PMS building. And then when I asked them, no, sabi sa kasi alam ko mahal 'yon, no. Sinabi nila na finance po daw ito ni First Lady Lisa Marcos po. Yun po yung pictures na isinend ko po. So ma'am, linawin po natin, yung pong nakausap ninyo ay yung witness na si Arlene Hindi, Stone lang. Stone pala. Stone. English pala yun. Arlene Stone. Tapos, nagpunta ng Pilipinas at ang sinabi po sa inyo ay pinauwi siya ni First Lady Liza Marcos. Tama po ba? Yes po, sir. Actually, yun nga, no, yung wife po ng kanilang brother ni Arlene Caminong na sinabi nila sa akin na pinapunta daw si Arlene Caminong ni First Lady, no, including sa mga panggasto sa kanila, no, sa mga expenses. And she told me na nag-stay nga daw ito sa 5-star hotel. Ma'am, yan ba yung nasa picture, yung lalaki? Kita niyo po ba yung yes sa picture? Yung yan yung yes po, siya po yung nagpakilala na yes po, yan yung kapatid ni Arlene Caminong. Ma'am, sa pagkakwento po sa inyo ng mga niyo pong binanggit na mga personalidad, ano daw po ang kanilang motibo at ano raw po ang dahilan, alayo nun US papuntang Pilipinas at nababanggit po yung pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ano raw po yung dahilan ba't pinauwi at paano ito naugnay doon sa mga hearing kay Pastor? Ang kasi ito pong si Arlene Caminong, meron na kasi ito siyang mga vlog, and she admit to me that from the very start she was connected with the Liberal Party, and she even mentioned about Loida Luis, no, itong mga ABS-CBN, no, na sila rin ata ang tulay na kung bakit nakapasok sila with Lisa Marcos. We all know about the Araneta, and alam mo kasi sa totoo lang, stabilize yung maayos talaga yung pagkakasabi nila, because before is ako rin yung nakakonect rin ako nito, no, ako rin yung nag-bulgar kay Trillanes. So it would seem clearly na pinapakita dyan na mayroong linkage ng Senate hearing dito sa unang ginang. Na ang tawag niya ni Maharlika, tawag niya? Satanic. Satanic. Oh, yung iba naman tawag nila Lisa, pare? Lisa. Butod. Hindi ko alam yan. Lisa Ahas. Ahas? Di umano. Hindi natin... Hindi natin tawag nila. Si Maharlika ang may sabi niyan. Pero ako naman, hindi naman siguro ganon yan. Kasi kilala din natin yan naman yan. Pero sa mga saysay ng mga testigo ay ito nga daw ay pinauwi yung isang testigo, yung a certain Arlene. Ang pangalan yata niya Arlene Jones, pero ang tunay niyang pangalan ay Arlene nakalagay dyan kanina. At ito daw ay yung mga pamasahe ay sinagot daw di umano ng ating unang ginang. So, mayroon daw linkage. Ngayon, kung gaano man katotoo yan, ay talagang nakakatakot. Kasi, pag nagtulong-tulungan na si Pastor Kibuloy ng Senado at ng Malacanang, ay kawawa naman si Pastor Kibuloy. Ano masasabi mo sa mga ganong pinipiit paring Eli? Yan, yung mga aligasyon kasi kadalasan ang tumbok din si PRRD. No. Lahat. Pero sa ngayon, parang lahat din ang tinuturo
IC First Lady kapag may mga, parang lagi rin sila pagbimintangan. Siyempre. So, mayroon siguro maglabas na lang ng mga mabigat na ebidensya yun, para makapag- Pero, ang bottom line nito ay parang naging vehicle lang ito si Kibuloy sa galit nitong ni Hontiveros at ng unang ginang dahil siguro sa mga antecedent events na parang nagkaroon sila ng inggit or karoon sila ng axe to grind against the former president. So, yun po ang nagiging dahilan po nito. Pero, kung tuusin natin, kung ibabalik natin itong ginagawa nila Hontiveros or ni Hontiveros dyan sa Senado na pinipilit na pinapatawag si Pastor Kibuloy at umaayaw naman si Pastor Kibuloy and he has now threatened na kung talagang gigipitin siya ay wala na siyang ibang choice kung yung kanyang freedom, yung kanyang safety, yung kanyang karapatan ay will be in vain. Wala na siyang ibang gagawin kundi lumaban na lang. At tulad ng sinabi ni Ginoong former President Duterte na kung talagang gigipitin siya ng ICC, he will be fighting against over his dead body. Yun po rin ang sinasabi ni Kibuloy. At this is really chaotic. Masama ito sa bansa natin, Eli. Can you imagine if Kibuloy is a leader of millions of people? I'm not saying anything, no? But I'm looking at the natural causes of all this, mga kababayan. Kung ginigipit mo yung leader ng isang kung ilang milyon yan ang aalmas, aalma. At would there be violence? Remember, the blood will be in your hands, Hontiveros. What is bothering me here, Secretary, is there is a claim, no, na merong connivance dito ang Central Intelligence Agency ng Amerika at saka ng Federal Bureau of Investigation to undertake, hindi na ho expatriation ang gagawin ng Amerika, kundi something like what they call retention. Yung arestuhin na lang at kikidnapin at ipupuslit, ihaharap doon sa kung saan siya may kaso doon. At katulad ho ng ginawa. That is nothing new, ha? May narinig din ako doon sa Turkey na ang tawag nila dyan, extraction. Napanood mo ba yung movie na Extraction? Na ni Thor? Ni Hemsworth? Chris Hemsworth? Na nagiging practice pala yan ng mga mercenary. Well, I'm not saying that the CIA or the FBI will not hire mercenary to do their job for them and extract Kibuloy in the same way as there is this story na kaya natanggal daw yung head ng Nika. Kasi hindi niya susundin yung order ng isang very powerful person dyan sa Malacanang, di umano na ipa-extract yung anak ng kaibigan na maybe certain crony na tinakbo ng nanay yung mga anak doon sa Turkey. At yung tatay na very influential ay gustong i-extract yung mga bata pauwi sa Pilipinas. Ito yung ginawa nila kay President Noriega ng Panama. Kinindap nila at dinala nila sa Guantanamo Bay. Ang akin dito, ano ba naman ang political or whatever significance ni Kibuloy sa US? So this reflects back to politics in the Philippines. Parang pinapalaki because the crime committed, alleged,
that is being charged against Kibuloy is an ordinary crime. Nothing to do with politics. Kung makialam na yung CIA, policy, na yung FBI, then they're talking of political crimes. Political, na the nation is involved. The United States and the venue where Kibuloy is being kept or is located is another country. So napaka masalimuot ito kung talagang ipapatupad nila kagaya nitong threat ni Hontiveros na ipapahuli niya. Do you really think that Kibuloy ay magpapahuli? Do you really think Duterte ay magpapahuli? Ito si Hontiveros, isa dito sa mga gustong gigil na I will have you arrested. Hulihin si Duterte ng ICC. Ito din, isang babae na Hontiveros talaga in the real sense. Na talagang kukunin nila si Duterte. Ito naman, gusto niyang kunin din si Kibuloy. Ano kayang nagigigilan niya kay Kibuloy? So this May is crush ba ito siya kay Kibuloy? Kasi binata daw si Kibuloy. Dalaga din ito si Hontiveros Balo. Balo. So hindi talaga si Kibuloy ang target dito. Si Duterte talaga at saka si Sara Duterte. Nagsabuatan. Nagsasabuatan. Why of all investigation naka-pertain lang the investigation pertains to the offenses allegedly committed by Kibuloy. Bakit yung testigo binigyan ng mandate na isama yung pangalan ni Duterte at ni Vice President Sara Duterte? All of a sudden, Eli, ano masasabi mo dyan, paring Eli? So, collateral damage dito si collateral damage or collateral damage lang si Kibuloy. Ang real intent of Hontiveros and her cohorts to smear is to really go to Duterte. Kasi pwede mo rin naman sabihin na may testigo laban kay Duterte. Hindi, iba issue to No. Ang issue natin dito yung pero it would seem that there's really an intent to implicate Duterte and Sara. Okay. So mayroong agenda ito si Hontiveros. And now it's been alleged na itong mga testigo niya, mayroong isang nagsalita, itong certain Ray, na siya pala ang unang nakamit niya ng Sophia, yung isang testigo dyan na Ukrainian, ay ang credibility pala dyan ay talagang for sale. So in other words, pwedeng kunin nila daw na testigo because tumatanggap daw talaga na bayad. As this Ray has spoken in that interview na ano pala siya, bar girl at di umano, parang di umano pokpok daw. Yun. Yun ang So, yun po mga kababayan, this is very dangerous. This will distract the government. Kasi kung umalmayang ilang milyon yan, there will be blood in the hands of this government. This will destroy the Senate because the Senate is being used to demonize ordinary